Hello? Hello, PPJ. Good morning. Good morning! Magandang umaga. Magandang umaga po. Sa mga pagmumukha nating lahat. Anong oras na ba? Umaga na oh. Alas 2 pa lang pala. Anong pangalan mo po? My name is Yen po. Y-E-N? Yes po. Yen. Parang Yen Santos. Parang ganun. Yes po. Wow. Ano to? Screen name mo? Yes po, screen name mo. Idol mo ba si Yen Santos? Hindi yung sa currency. Japan! Lapad. Ilan taon ka na Yen? I'm 30 po. 30. Ako palitan ko nga rin yung Yeah. nickname. Gawin ko papadollar ako. May iba lang, no? Asan ka ngayon, Yen? Here in Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Yeah. Ano, born and raised ka dyan, ma'am? Yes po. Dito po talaga. Diyan ka na rin nag-work ngayon? Yes po, kasi work from home lang din po ako. Uso na ngayon. Alam niyo, yan yung nagawa ng pandemic sa atin. Ano? Actually, yun din po yung sabi ko. Like, it's like a blessing in disguise. Ganun. Oo. Na-realize ng mga kumpanya hindi pala kailangan mag-rent ng malaking office kasi, di ba, magbabayad ka ng HR admin, di ba, security guard, malaking office, papa-aircon ka, di ba? Yeah. Ngayon hindi, po. di ba? Oh. Internet nyo, basta sisweldohan namin kayo. Tsaka win-win yon. Hindi ka na mag-commute. Yes. Di ba? Di marami ka ng ipon. Sama ng loob. Pusang manghihiram sana ako. Bawag pa ka na sa manang loob. Bahala ka dyan. Ayoko niyan. Gusto ko. Hindi. Wala akong time. Anyway, si Yen ay 30 from Nueva Ecija. May asawa na si Yen? Live-in partner. Matagal na kayo magka-live-in? For more than a year po. More than a year. May anak na kayo? I had a miscarriage po I'm sorry last to hear year. that. Mali yung tanong ko. Sorry po. It's okay po. Okay. Ilang buwan? Running 2 months that time, so it's pretty new that time. Okay. Magkano katagal na kayo magjowa nun? Mga... Months pa lang din. Like, we started like early of 2025 eh. Okay. Magka-live-in na kayo na nagka-miscarriage ka? Ano pa? Magka-live-in na kayo na nagka-miscarriage ka? Yes po. Okay. Bakit tayo magkausap? You might think that this is too petty, but... No. I will never do that. No. Lahat po ng mga itinawag nyo sa akin, hindi po pwede yan. Kasi kung yan ang biggest concern ng buhay mo, who are we to say na dapat wag mong problemahin yan? Siguro gusto ko lang ng advice or malaman kung tama ba yung gagawin ko or kung okay lang ba ako sa mga decision ko. Like, I'll do my best. Kasi, yes po, and I will appreciate that po. Well, since we became together, we had a lot of issues talaga. Okay. Well, ang dami kasing lies na nung bago ako sumama sa kanya, iba yung sinabi niya. So, I was 28 that time. So, nandun na ako sa thinking na mag-settle. So, mali man or may pangit man pakinggan siguro, pero ang thought ko nun is gusto ko yung financially capable kasi it's so hard to live in this economy right now. So, lalo na I'm working din naman, so I don't think yung mga bagay na kailangan ko or gusto ko is hihingin ko sa kanya. I just want yung comfortable na buhay lang. Yung ganun lang po. Gaano katagal kayo naging magjowa bago kayo mag-live-in? Actually, that's the problem or maybe that's my fault. Kasi parang mga 2 months lang ganun. Dahil mong gusto, sumama ka naman kagad pala.
ayun, parang yun. And then, nung magkasama na kami, ang daming naging issue sa family niya, ganyan. So ako, okay lang, sige, hangga't kaya. If kaya natin i-provide, why not? So, we did our best na matapos lahat ng mga bayarin. So, we paid all the bills. Bills na Or ano? nung mga, Bills po na ano? may mga utang, ganun. Sino? Sila. Sa family side niya, ganun. May Na- mga binabayaran sila. nakibayad ka? Ako halos yung nagpo-provide dun sa bahay, dun sa aming dalawa. Kasi may halos walang binabayaran siya natitira sa kanya. Did you know about this bago ka sumama makipag-live-in after 60 days? Actually, no. Kasi ang sabi nga niya sa akin is financially capable siya. Saan mo siya nakilala? He has savings and all online. Maganda yung So, biodata niya sa online na. Online bida sa online bida sinungaling eh. Hoy, kaya kaya naman din ginawa ko yun kasi nakikita ko na porsigido siya. Masipag siya, tsaka yung, alam mo yung matyaga siya sa trabaho eh. Kasi sa trabaho, di ba trabaho mostly 8 to 9 hours lang. Sa kanila record mag-OT o maabot ng 12 hours, ganyan. So, I supported him all throughout. Okay. Ano ba work niya, ma'am? Production engineer siya. Engineer. Tapos, nabablanko ako, Papa Jack. Huwag ka mablanko kasi wala tayong pag-uusap mo na blanko. Tapos, ayun. So, ganun yung mga naging lang namin. And then, ayun nga, I had a miscarriage. So, before, we were living together nga. Kaso ngayon, umuwi nga ako dito sa amin. So, that time, nung nabuntis ako, hanggang sa nalaman ko nga na wala na kasi nag-bleed ako ganyan. Tapos, ang sumama lang yung loob ko kasi nung bumalik na ako sa kanya, nung okay na ako, nung parang sabi sa akin ng OB ay 1 to 2 months, hindi pa magiging normal yung menstruation ko. Yan daw yung I-expect ko, ganun. Tapos, nung bumalik na ako sa kanya by December, there was a time na sobrang sakit ng puson ko and nilalagnat ako. Tapos, hindi ako nakaligo. Siguro, 2 araw na akong hindi naliligo that time. Ayokong bumangon sa kama kasi hindi rin naman ako nag-work that time since naka-ML pa ako. Medical leave. Tapos, medical leave. Baka kalang iba, nag-ML ka lang yung Mobile Legend. Medical leave po yun. Tapos yun, maternity leave, PPJ. Pero pareho lang naman yung maternity medical. Oo, gano'n. Pero inisip ko siya. So, ayun. Tapos, hanggang sa eksena, inaya niya ako kumain kasi nagluto siya. So, ako kasi sakit ko talaga. In-explain ko sa kanya yan from the very first start of our relationship na kapag meron ako, sakit ko yung hindi kumakain. Wala akong gana, ayokong kumilos, ayokong bumangan. Tapos nung panganang time na yun, sumabay pa yung lagnat ko. Tapos, that time, nagalit pala siya. Well, understandable, maintindihan ko, sabi ko. Pero yung thought na, kasi nakalagin pala siya sa isa kong phone, yung niya, yung social media niya. So, nabasa ko doon yung chat niya sa nanay niya. Nag-chat siya sa nanay niya na kina-question niya yung pagkatao ko. Like, bakit daw ganitong klase ng babae yung nakuha niya? Ilang araw na raw akong hindi naliligo. Nako. Samantalang, sabi ko sa kanya, sinagot ko siya that time nung nabasa ko na yon. Sabi ko sa kanya, yumayakap ka sa akin. Sabi ko sa'yo, wag muna. Kasi nga, hindi pa ako naliligo. Aware ako, sabi ko. Just that tamad na tamad lang talaga ako. So, ilang araw ka na ba kasing hindi naliligo nun? Ayun. So, ilang araw na? Natanong kita.
siguro mga 2 to 3 days, ganun. Pero nagpapalit naman ako ng damit. Ganun. Paano nagpapalit Naglilinis ka? pa rin naman ako. Oo naman, meron nga eh. Sa bagay. Meron ako eh. So, ayun yun yung naging ano ko ng time na yun. Yun yung sumama yung loob ko sa kanya. Tapos, pinalagpas ko pa rin. Kasi parang ang inano ko sa kanya, kinu-question mo ko ngayon just because may nararamdaman ako. Pero hindi mo man lang baka ako natanong yung nanay mo na bakit ganitong klase ng tao yung nakuha ko kasi pinamahan ako sa lahat. Tinulungan ako sa lahat. Pero dun sa, actually sabi ko nga sa kanya, hindi naman pagkakamali ito eh. Parang may nararamdaman lang naman ako para questionin mo yung buong pagkatao ko. Ganun eh. Tapos, sobrang ano lang nun kasi of all people, sa nanay mo pa ikaw magtatanong. So anong mukhang ihaharap ko sa nanay mo? Well, nung una, okay talaga kami ng mother niya and then yung family niya. Very, very okay talaga kami. Kasi nung nabasa ko yun, ako na yung lumayo. Kasi ayoko naman ng mama, isipin ka ako nila. Naligo ba tong babae na ito? Yung mga ganun. Ako na yung nagano sa sarili ko. So hindi ka naman nila yun? Ikaw naman yung lumayo? Hindi po. Opo, ako rin naman po. Nag-chat sila sa akin na namimiss na nila ako na hindi raw ako nagpupunta or pag umuwi yung partner ko sa kanila, ba't daw hindi ako sumasama, ganun. Ano ba sagot ng nanay dun sa hindi mo paliligo? Naknantok lang na topic yan, ligo talaga yung... Yeah. So ayan, ang sagot naman ng mother niya is, hayaan mo na lang siya, baka buntis na naman siya. Yun yung sagot ng nanay niya. So yun naman, di naman siya, parang hindi naman siya tinolerate or kinampihan or sinabihan ng gatong ba. Hindi naman ginananan. Kasi okay nga kami ng family niya. Tapos, ang isa pa na sinabi ko sa kanya dati, ayoko nang sumisigaw. Ayoko nang sinisigawan talaga ako. Kasi lumaki ako sa pamilya na maya, ganun eh. So, I want to build a family or a house na hindi uso yung sigawan. Ganun. I want peace. Ganun, di ba? Paano kung siya gusto rin naman niya ng partner na naliligo? O di parehas kayo may gusto na hindi niya makuha, di ba? Naliligo naman ako ng time lang na yun kasi nga nilalagnat nga yung person. Sa bagay. Nga naman pala. Hindi. Ini-emphasize ko lang na may mga gusto ka, may mga gusto siya. And sometimes what we like, it takes compromise to get them, di ba? Oo rin naman. Nag-gets ko naman po. Okay. And yun, well, sige, nandun na. So, pero naliligo talaga ako, pipigil lang. Well, nung time na nga na yun na ang daming eksena. Sorry. na Nasentro na tayo sa paliligo. Sorry na. Yan lang ba yung unang pagkakataon na hindi ka naligo? Alam mo, sorry pero myth ito sa mga you work from home daw, bihira maligo yung iba kasi wala namang makakaamoy eh. Sabi nung iba, di ba? Narinig ko na yan maraming beses. Hindi kasi Papa Jack, ang ko kasi, gabi kasi yung work ko. So parang nakakaantok, di ba? So kailangan ko maligo para mag-lighten naman yung mood ko or magising ako gano'n. So ginagawa ko yun. So yun lang talaga yon yung pagkakataon di ka naligo? Yun lang din talaga yung nagsabi siya sa nanay niya ng gano'n. Okay. Sobrang naman Tapos, yun. Grabe naman yun. Naapakan agad ako pagkatakot. So, nung time na yun. Tsaka may sakit ka nun di ba? Parang, di ba dapat absuelto ka dun? Yun din yung in-explain ko sa nanay niya. Na sabi ko, nilalagnat po ako. Paano po ako maliligo? Tapos, sabi rin naman po sa akin ng OB. Kasi first time ko magkaroon nun. So, sabi ko, hindi ko alam kung ano ba yung idudulot sa akin nito. Siyempre, takot ako kasi first pregnancy ko rin yun eh. Tapos, hindi ko naman inaano na makukunan ako, ganyan. So, ang daming tumatakbo rin sa isip ko nun. Like, so, dahil lang, naiintindihan ko, sabi ko na, magalit ka, sabihin mong ma-RT ako kasi hindi ako kumain. Like, hindi ko kinain yung niluto mo. Naiintindihan ko yun. Pero yung, ang dami mo pang sinabi, di ba? Ang dami mo pang sinabi na yung pagkatao ko, bakit ako yung nakuha mo. Sobrang lala naman nun. Tapos, andito ko pa rin naman, nakikisama ka pa rin naman sa akin. Bakit ganun? Saan ba kayo nag-live in? Sa Etivac. Cavite.
Mm. Okay. So, parang So, ang ibig mo sabihin ay, tawag nito, hindi niya bahay, hindi mo bahay, tama? apartment lang yun. Apartment. Okay. Parehas kaming walang kakilala roon. So Mm. talagang, siya nandun yung work niya. Ako talagang, tiniis ko. Wala akong nakakausap, wala talaga. Buti, meron akong dog. So, May ayun. dog ka? Rawr! Mm-mm. Sorry. Ba't ako tumahol? Sorry, hindi ko napigilan. Ba't ako tumahol? Ba't ako gumanon? Akin. Ano ba nangyayari sa akin? Bigla akong tumahol Oh my God. Okay. Akin. Ayun, hanggang sa by this year na, January, ganyan, February, we are trying to fix talaga. Okay. Tapos, February, nagpakita na ako sa kanila, Valentine's Day. Kaso, ang eksena neto, Valentine's Day, January pa lang pala, pinangako na niya sa akin, nasabi niya sa akin. Noong time na yun, gano'ng katagal na kayo? 1 year na. 1 year na, okay. So, sabi niya sa akin nitong January na sa Valentine's Day daw ay lalabas kami para kumain sa labas. Siyempre. Oo. Lalabas kayo para pumasok din sa loob, ganon. Siyempre kakain kayo sa labas. Ano gagawin niyo sa labas? Medyo kang pati ng lalamunan ko, tapos patawa ka ng patawa. Sorry. Okay, tapos? Dumating na yung Valentine's Day. Nung umaga, sabi niya sa akin, uwi daw kami sa kanila. Sa kanila raw kami magba-Valentine's. Gawa ng ilalabas daw niya yung family niya. And I was like, di ba, plano mo, ako yung ilalabas mo? Ilalabas ka nga niya kasama ng family niya. Hindi niya kinlaro. Ayun lang, So, ang expectation ko that time is kami dalawa. And hindi naman siguro sa pwede naman siguro bukas yung pamilya niya. Ganun yung Tsaka siyempre Valentine's pa magjowa yun eh. Tsaka ako yung priority mo. Ano ba? Ganun. Tapos, hanggang sa nagalit siya, sinigawan niya ako ng sinigawan, ang lala ko raw, bakit daw maliit na bagay pinapalaki ko, mga ganun. And it's a big deal for me kasi minsan lang yun, no? Hindi naman ako mapag-demand ng kasi ako nga yung ako nga kasi yung before na gumagastos pag lalabas kami, ganyan. So, it's okay. So, nitong kasi February, parang nag-i-start na kami mag-save up kaming dalawa. Kasi nga, natapos na nga yung mga kung ano-ano last year. Tapos, nitong umuwi pa rin siya sa kanila. Umuwi siya. So, ngayon... Sumama ka? Hindi ako sumama. Pero, kinausap ko yung nanay niya. Kasi sabi ko naman... So, Valentine's, hindi kayo magkasama? Magkasama kami, nandun kami sa bahay lang, hindi kami nagkikibuan. Ganun. Okay. Akala ko kasi hindi ka sumama, umalis pa rin siya. Umalis siya nung madaling araw, pa 15 na. Okay. So ngayon, nung umalis siya na yan, nung pa 15 na yan, nung umalis siya, kinausap ko yung nanay niya. Sabi ko, papunta po siya dyan, ganito ganyan, hindi po kami ganito kasi kayo po yung ilalabas niya. Ako naman, very very transparent naman ako sa magulang niya. Papunta po siya dyan kasi i-date po niya kayo. Pero naligo po ako Dapat gumano sa dulo. So, ayun yung inano ko sa kanya, sa nanay niya. And since wala naman akong pasok that time, inaya ako nung nanay niya. Sumunod na lang daw ako, ganyan. And I offer na lang din na, sige, since matagal na nga nila akong di nakikita simula nung nabuntis nga ako. Tapos, nagtampo na nga ako dun sa partner ko noong December. Since ganun yung sinabi niya sa parents, sa nanay niya. Excuse me. So, ayun, sumunod ako ng 15, and then nag-dinner kami. Okay naman na. Tapos, hanggang sa etong March, parang hindi kami nawawala ng issue kada buwan, ganun. Flavor of the month, yung away ninyo. Noong March naman,
meron siya, ayun din, yun din yung naging concern namin. Uuwi siya sa kanila. Okay. Ako kasi, ang gawa ko kasi PPJ, siya kasi that time, ang off niya, it's either Thursday or Friday. Okay. So, ako ang off ko Taga saan is ba siya, weekend. ma'am? Manila siya. Maynila. Ikaw taga Nueva Ecija. You practically moved from Nueva Ecija to Cavite to be with him. Yeah. Oh, Yeah. tinawag ng pag-ibig. Opo. Oh. Mm-mm. Saan kayo sa Yun Cavite nga. tumira? Gentry. Bakit doon? Taga Maynila siya. Yung work niya nandoon. Okay. So ikaw yung dumayo sa kanya. Okay. Oo, kasi work from home lang ako anywhere. Okay. Parang ferry, ganun. Mm-mm. So, ayun na. Nung March, ang naging eksena naman, since ang naging off nga niya that month is either Thursday or Friday, ako naman weekend. So, wala kaming time together. Okay. So, what I did nung mga first, second, and then third week of March, nagli-leave ako para tapatan yung off niya. Para kahit naman papaano, kahit dun sa may tinitirhan namin sa mga labas-labas doon, makakain man lang kami ng dinner, kahit yung mga kalendaryo lang ba. Sinabi mo sa kanya yan o nag-aantay ka maramdaman niya na nag-leave ka? Hindi ko sinabi actually, pero sinabi ko na yon nung nagkaroon na kami ng issue. Kasi nung parang last hindi yun. week Ano of na yun March kumbaga hindsight na yun I mean, kung kasi diba, mag-file ka ng leave beforehand So, hindi mo sinabi sa kanya na, magli-leave ako sa day off mo para may time tayo. Hindi mo sinabi yon? Hindi na. Bakit? Hindi ko na, and sana inabutan mo na rin siya ng tarot card para nahulaan niya. hindi ko naman inano na sobrang labas kasi. Yung tipong may time lang kami together. Like, okay na kasi sa akin yung kakain lang kami dun sa within the subdivision. Wala problema. Tinatanong ko lang kasi sinasama ng loob mo yan. Tinatanong ko kung sinabi mo ba sa kanya para at, diba, para at least nasa lugar ka magreklamo. Anyways, go ahead. Tapos? Yeah, oo rin naman. Well, yun, hindi ko nasabi. Siguro, mali ko rin talaga na minsan ginagawa ko nga siyang manghuhula, ganun. Okay. And siya naman, siguro yung isip niya medyo na sa trabaho. So, parang hindi na siya nakakapag-isip ng maayos. Tapos, ganun pa ako. So, at some point, may pagkakamali rin naman talaga ako ron. So, yun yung naging sama ko. Kung naligo ka lang sana palagi, sobrang perfect mo na. Doon ka lang talaga nagkulang Charot lang. Tapos, ayun, yun na nga yung, tama ka na dun sa, sa binrot up ko na yun nung last week na. Nagka-off siya. Nagka-off siya ng satsan. Tapos, ang bungad niya sa akin is iuwi niya sa nanay niya, sa family niya. So, ako, nagkaroon siya ng off. Off na satsan. Saturday, Sunday. Okay. So, ang extended, di ba, dapat akma na sa off ko, no? So, no need to leave na. Hindi na ako mag-leave for that week. So, nung nung Saturday na nun, off na niya, ang bungad niya sa akin is, uuwi siya sa kanila. Tapos, doon ako parang hindi mo ba pwedeng ibigay sa akin yung isang araw, tapos yung isang araw naman, dun sa pamilya mo, gano'n. Tapos hanggang sa, bigla siyang hinay blood. Ako kasi very, very kalmado talaga ako magpaliwanag sa kanya. Pero siya, hinay blood siya, nasigaw siya ng sigaw, na sobra ka naman, ganyan-ganyan. Ano ba gusto mo? Gusto yun na lang ako lagi, ganyan-ganyan. Tapos, ang nakarating pa sa akin nung time na yun is, kachat niya yung pamilya niya. Sinusumbong niya na naman ako. Na ganun daw yung ugali ko na ayaw ko raw siyang papuntahin sa kanila. Like, pinapamili ko raw siya. Kung ako raw ba or pamilya niya. Like, hindi ko sinabi yun. Ang akin lang is, bakit hindi mo kayang ibigay sa akin or gawin sa akin yung mga bagay na ginagawa ko. And though, nung time na yun yung nasa isip ko. Pero just now, nung sinabi niyo nga po na may pagkakamali rin ako kasi hindi ko binanggit na gano'n yung ginagawa ko para kahit pa paano ma-appreciate man lang niya. But nung na yun,
So, sumobra siya ng sigaw, like minura-mura niya ako, inambaan niya akong sasaktan. Ako sobrang frustrated na ako that time since wala nga akong kamag-anak doon. Wala akong makakausap, wala akong Mm. matatakbuhan. Wala rin ako, hindi ko rin ugaling magsabi sa pamilya ko or sa friend ko or to anyone kasi what if magkaayos kami? So ano na lang tingin ng mga tao sa kanya. Ganun yung akin that time eh. So tiniis ko, pero sabi ko, ipapapulis kita kasi sobra na. Kasi there was an incident din na sinakal niya ako. So may Tapos, physical altercation na. yeah, meron po. So, ayun, hanggang sa nag-file ako ng report, police report talaga. Umabot na kayo sa Tapos, ganun? umabot ako lang, pero wala siya kasi umuwi na siya sa Maynila. I mean, siya, kayo, kasi sino ba nire-report mo doon? Ako ba? Malamang, alangan na sumama siya. O tara, i-report mo ako. Ito, ang hirap mo naman kausap, ha? Yen. Sorry na. So, ayun. Ginawa ko yun. Tapos, nag-iisip ako that time if itutuloy ka na ipasa sa fiscal, mga ganyan. Pero hindi ko pa rin naman tinuloy. I still gave him a chance. Okay. So, hanggang sa, April, May, okay naman. Pero yung reason ngayon, PPJ, sa sobrang haba ng pinag-uusapan natin, sobrang petty niya for me. And hindi ko alam ba't ito yung parang naging hangganan ko or OA lang ba ako, ganon. Kasi when we first started, sabi ko talaga sa kanya, gusto ko yung minamaldi ako sa social media. Kasi doon masaya ako. Kasi nga, I wouldn't ask you for anything. Those na simpleng bagay lang na kaya mong gawin without you spending money. Ganon. So, yun lang yung sa akin. So, lahat ng mga naging my day niya for the past month, though siguro swerte na yung makaisa sa isang buwan, hindi naman ako yung tipong halos araw-araw. Like, siguro once every 2 months, ganun lang. Like, occasionally lang talaga. So, nitong week lang, I was in a business trip nun sa company. Tapos, syempre, meron kami mga party, di ba? Tapos, may mga, syempre, mag-aayos ka, OOTD and all. Nag-send ako sa kanya ng picture. Tapos, ang hinihintay ko is i-my day niya ako kasi napag-usapan na nga namin yun. Na kapag nag-send ako sa kanya ng picture is ima-my day niya ako. But then, nung time na yon, naghintay ako ng ilang araw. Wala. Tapos, ang dami niyang sinasabi sa akin about sa pag-alis namin dun sa apartment. Like, lumipat daw kami. Mga ganun. Tapos, nakakapag-scroll naman siya. Like, very active naman siya sa social media. So, parang, hindi ko masasabi na wala kang time to click. Siguro 3 click mo lang naman gagawin eh. Ganun lang naman sa akin. Masaya na ako. Yung sabi ko, masaya na ako dun. Kasi doon ko na-feel na gustong-gusto mo ako eh. Pero kasi, baka ako nahihirapan ka kasi nga, hindi mo gustong gawin sa akin. Ganun yung akin. Yung nag-my day ka, tapos ang caption, gustong-gusto kita kahit di kayo naliligo. Well, ayun, dun yung parang nahihirapan ba siya when it comes to me kasi baka hindi ako yung gusto niya talaga. So, napapa-question na rin ako kasi nung nag-away kami nung March, nung nagkaroon niya ng police report and all, nakalagin naman yung isa niyang social media account doon sa isa kong phone na naiiwan niya doon sa Cavite. So, nung nandun na siya, nakita ko na nag-chat siya sa ex niya. Tapos, nagre-reply naman tong ex niya na may asawa na rin. So, parang sabi ko, ano bang trip nyo? Anong trip nyo? Gusto mo ba talaga siya? Ganito, ganyan. Bakit every time kasi yun yung nagiging takbuhan niya sa mga nagiging karelasyon niyang sumunod doon.
Yung last ex niya, doon din siya tumakbo sa ex niya na yun. Tapos, ito ka ako sa akin, gagawin mo rin, na doon ka rin tatakbo. Ano bang meron yung babae na yun? So ngayon, kino-confront ko siya that time. Ligo. Tapos, linggo yung gusto. Sorry. Ay, binibiro ka lang ha. Oh, baka mamaya magalit ka. It's okay. Hindi naman, no. Tapos, ayun, hanggang sa naging okay. Sige, tinanggap ko po. Naging okay nga kami. Hanggang sa nandito ako sa amin mula nung April. Kasi nag-Holy Week. Tapos ang daming ganap. Tapos nag-birthday kasi ako. Tapos nitong Mother's Day hanggang sa eto na. Dapat uuwi na ako ngayon. Kaso hindi na nga ako nag-aano kasi nakikipaghiwalay na ako. Or yun yung question ko, PPJ, na parang OA lang ba ako to act that way? Kasi dahil hindi lang ako na my day? Or yun lang talaga yung parang naging pantakip ko or pamuno sa lahat ng pinagdaanan namin para i-save ko yung sarili ko. Tapos, yun, paano ba? Ako kasi kung aalahin ko sa perspective ko, kung hindi ko lalawakan yung isip ko, tapos sasabihin lang sa akin ano yun? Lalawakan? Oo. Yung talaga lalawakan talaga. Pag sinabi sa Sige. Pag sinabi sa akin na hindi ako na my day, tapos nakipaghiwalay na ako, that's too mababaw eh. Pero, ang thought kasi sa akin is yung effort. Kasi, all this time, yun yung sinasabi ko sa'yo na masaya ako doon, na-feel ko na gustong-gusto mo ko kapag ginagawa mo yun. Yung mga ganun, yung feeling of being wanted. Kasi nga, magkasama lang kami sa bahay. Yun yung dating. Kasi most of the time nasa work siya pagdating pahinga. Wala talaga kaming parang strong connection. Like, kung dati pa ako sumuko, talagang wala na. Wow. He is not going to fight for this relationship. Parang ganun yung dating. Kasi never siya nag-ayos. Ako kasi pag may problema kami, kahit nandito ako, maya-maya lang nandun ako sa Cavite. Parang ganun. Siya, wala akong nakikita ng ganong effort. Though, kapag nandun naman ako, siguro hindi niya lang ako papansin ng ilang oras, pero malambot din naman yung puso niya pag magiging okay na kami, gano'n. Ano matigas? Maayos naman siyang partner. Yung puso malambot, may matigas ba? Minsan. Ha? Minsan. Yun lang. So, ayun. Asan nga yung mga aso mo? Nasa Nueva Ecija ba? Nandito. Nandun sa kabilang room. Kasi so pag nagsasalita kasi. Nung nasa Cavite ka, nasan yung mga dogs mo? Kasama ko siya. Kasama ko. Talaga. Ilan na aso mo? So, isa lang yung dinadala ko sa Cavite, pero dito sa amin, total of 5 sila. Wawa naman yung isang malulungkot. Yun, iwan naman sa Nueva Ecija yun. Hindi, sanay nga lang siya sa akin eh. Akala mo lang yun. Nag-usap kami ng dog mo. Gusto niya sa Nueva Ecija. Ano ba yan? Tapos, ayun. Yun na yung yun yung question ko. Hindi ko alam kung kung tutuluyan ko na ba makipaghiwalay or yes. Yes. Sa totoo lang din naman, dati ko pa gusto eh. Kaso, alam mo yung, nandun yung love kasi. Yung attachment and all. Ano ba yan? Sobrang mahal ko yung tao just to the point na gusto kong mag-work. And yung
ng family ko, gustong-gusto siya kasi he's nice din naman talaga, madaling pakisamahan. But iba kasi 'pag kaming dalawa na lang, eh, and wala silang alam dun, eh. And ayoko namang malaman nila yung gano'n. So, kahit kahit natatakot ako ngayon na kasi before, nung meron din akong karelasyon, naghiwalay kami, sa'kin yung sisi. Kasi I didn't give them a reason bakit kami naghiwalay. Kasi nga ayoko mag-iba yung tingin nila sa tao. So ngayon parang eto na naman, parang 'pag naghiwalay kami, ako na naman yung mali. Although may mga part na mali ako, pero napuno lang din naman ako, eh. I tried, eh, gawin yung part ko. Yung mga obligasyon na hindi dapat sa'kin, ginawa ko naman, eh. Nagtiis ako, eh. I'm not actually, yung buhay namin dito, it's countable. Kaya I was looking na sana if ever magkaroon ako ng partner, ganun din. But nung dumating ako doon, isang maliit na bahay, well, it's okay, walang problema. Ayun na, pagtayo mo ng kama, kusina, CR, ayun na yun. And then nung napunta nga doon yung yung lola ko, kinausap niya yung partner ko. Sabi niya, siguro mahal lang din talaga niya. Kasi tingin hindi yan magtiti sa ganitong buhay kung hindi ka niya mahal. Kasi nakita mo naman sa amin, ang sarap-sarap ng buhay niyan. Ako kasi dito sa amin, gigising ako, may pagkain na, meron naglalaban ng damit namin, may naglilinis. Pero doon ako lahat gumagawa. Breakfast, baon niya, pagtrabaho, pagdating niya, may pagkain. Tapos nag-work pa ako. Lahat naman ginawa ko. It's just that parang yung simpleng bagay na makapagpasaya sa akin. Bakit hindi mo magawa? Parang ngayon ako natatauhan na ang dami kong ginawa. Tapos paano kung malalaking bagay na yung maging work ko? Nasaan ka na? Sorry. Yeah. Yun lang, PPJ. Anong tanong mo sa akin? Eh, actually, yung tanong ko kung OA ba ako, mali ba ako na makipaghiwalay kasi sabi mo naman, tama naman na makipaghiwalay na ako. Yes. Siguro mahirap lang kasi first time kong ginawa yun, eh, yung makipag-living ganyan. Tapos parang day-to-day basis, parang nasanay ko na nandiyan yung presensya ng tao. So, ang hirap. Pero kayanin ko naman siguro. And sana hindi ako mag-look back. Like, alam mo yun, kasi madaling sabihin na makikipaghiwalay na ako ng tuluyan. Pero paano kapag nanghingi siya although nanghingi siya ng sorry, pero yun lang ba yun? Sorry lang. I mean, mag-effort ka naman. Kasi, wala, hindi ko alam. Sorry. Siguro, PPJ, what can you advise na lang din ngayon sa sitwasyon? Kasi I have things din doon sa Cavite. May panty ka pa doon? Meron akong mga doon, kami ng mga appliances na kailangan, ganun. So, anong gagawin ko? Kasi ako naman nagbayad ng mga yun. Ay, nako. Okay.
Ready ka? Oh, magiging totoo ako sa'yo. Yes po. Yes po, I want it to be like that po. Ipokrita ka. Hindi naman kaipokritahan mo na. I want a guy who can provide Keme. Tapos 2 buwan, lumive-in ka. Mm. You think you have ample time to get to know a guy to fit the criteria that you want for a partner? Sa kachipan mong yan, naghahanap ka ng matinong makakasama sa buhay. Ang cheap mo kaya? Napaka-cheap. Mm. Sobra. Kasuka. Why would you make yourself be put in a position where you think you can demand things when you did not earn it? Mm. Gusto mo ng provider, ano yun? Biodata lang binasa mo? Okay, online dating. Okay, engineer. May sweldo, yun na yun? Makakapag-provide to. Magli-live-in na kami. Ganon? Obviously, yun ang criteria mo. Bakit ba? Madali ka pa sa buhay? Yan? 2 months? You think you're going to earn a guy to provide for you 2 months? Alam niyo nakuha na niya, sumama ka na sa kanya? You moved your entire life to a foreign place. Hindi mo foreign, Cavite naman. Pero just for it to be convenient para sa kanya? Mm. That's number 1. Bakit ka nagdi-demand ng mga bagay na gusto mo hindi mo naman vinet na maayos yung lalaki sa buhay mo? Number 2. Anong katangahan yang imamay day mo ako para ma-feel ko na gustong gusto ko? Anong katangahan yan? Anong kabobohan yan? Why would you need the validation of the world? Para feeling nyo gusto kayo ng partner niyo. Anong kamangmangan ninyo yan? Yung mga nakaantabay sa atin. Anong katangahan nyo yan? Ba't kayo my day? Tsaka anong connect mo sa buhay mo pag minay day ka? Para pagsigawan sa buong mundo na ikaw jowa? For what? Anong gagawin ng mundo sa inyo sa my day ng jowa mo na nandun yung mukha nyo? Okay yun kung kusang loob niya para ipilit ninyo. Ha? Para sabihin mo na, gustong gusto ko kasi ako nararamdaman na gustong gusto ko. Ha? Okay sa'yo? Minamay di ka? Para maramdaman gustong gusto ka? Pero sinasapak ka naman sa bahay. Gusto mo yan? No. Ang pangit na tanong. sorry. Akin. Punong-puno ka ng kababawan yan. You're 30 years old for crying out loud. I get it. You work online, you have slim chances of having social life, but you can still have social life. Tigilan nyo kaka-scout ng jojowain online. But di ba? Pero kung yan lang meron kayo, online encounters, at ayaw nyo ng organic, dyan na kayo kontento, Diyos ko, babae ka, ate, paligaw naman kayo. Di ba? Magpa-slow burn naman kayo. Wow. Gen Z. Slow burn. Charot. Huwag ka na bumalik doon. Obviously, this guy does not respect you. Sinakal ka. Hindi ka
ka ba nahiya niya? Napaka-toxic ng relasyon niyo. Umabot ka na sa blatter-blatter. Papunta ka na ng piskal. Mm. I know you're trying to be a good partner to him. Nagigets ko yung part na yan. But maybe you're asking it from the wrong person. Maybe you're asking it from a guy who never has it to begin with. Maybe you're asking from someone something that he will never possess. Naiintindihan ko po. Pinapagalitan ka kasi, kita kasi para sa yan. Hindi ka naawa sa sarili mo? Alam mo yung mga imay mo kasi gusto ko. Ano yan? That's so petty and stupid na nandun ka na umaasa para maramdaman mo kahit paano meron kang paghugutan na minayday naman niya ako kaya okay lang kahit sinakal niya ako. Gusto mo ng ganong klase ng motivation? O gusto mo nung kahit di kami na makita, nasa bahay ka ng secured ka? Problema sa'yo, punong-puno ka ng kabebehan, date. Nag-day off po ako para sa bahay yung day off niya. Tinanong kita. Nagsabi ka sa kanya, hindi po. Anong immaturity yun? So hulaan niya. Oops. Ganon? My God, leave this relationship behind. Yeah. I mean, it brought, I'm sorry. Yan, kaibigan mo ko. Concerned ako sa'yo. But it brought out the worst version of yourself. Ganito ka ba talaga o hindi? O sa kanya lang? Kasi kung ganito ka talaga, baguhin mo to. Ha? Siguro, kung masasabi ko sa kanya na, kasi it feels like I'm begging him na ipakita or maramdaman ko man lang na mahal ako kasi with the past relationships naman parang it comes out naturally. Hindi yung parang sinasabihan ko pa siya or diba? hindi ko siya Yun. dinidiktahan. Exactly, yun. Tsaka, imagine ka o hindi ng lalaki kahit wala ka sockmate niya kung talagang secured ka sa kanya. Yeah. Hindi mo hihilingin yan. Yung kachipan yan, di ba? Imagine mo nag-makeup ka, pak na pak ka nun, di ba? Nag-mind, malamang. Sis, kuha naman ako sis, ito, posing. Pinadala mo sa kanya, hindi pinansin. That's your cheap way of validating your importance to his life? Are you out of your mind? Naiintindihan ko po. And thank you for that. I think yun yung kailangan ko. Kawawa ka dyan. Oh. May nakakainis kang ugali. Pero gusto mo pa bang mapatay ka niyan bago ka magising? Saka totoo, di ba? Mabot ka sa puntong pwede ka na mapatay. O yan nga rin po yung, kasi yung family niya, alam yung nangyayari sa amin. So, parang sinasabihan siya ng mga kapatid niya na, paano kung bigla talaga magdilim yung paningin mo, mapatay mo yan, ganyan. Sino aanuhan mo, or kunwari masaktan mo, wala naman kayong matatakbuhan dito kasi nga, stress naman kaming walang kamag-anak doon. So, ayun, yung family naman niya, hindi naman siya inaano talaga. Ano point niyan? Talagang, Ano yan? Anong point niyan? Kung kahit masabihin mo sa akin na ganyan, kung ano ba yan? Sayang ka. Matawa ka pa na
tunog matalino ka pa naman. Matalino ka ba? Ha? Sa PUP rin ako nag-college. Matalino tayo! Matalino tayo. We are the world. We are the children. Huwag ka na, bumalik doon. Kawawa ka dyan. Chichip ng mga pinagagawa para maramdamang importante ka. Kabibehan yung mga ganyan yung gusto ko binabahin niya ako para malaman importante ako sa kanya. Yan. Sorry na. Hindi, ano yan eh, defense mechanism mo yan eh. Para kahit paano maramdaman mong, di ba? Gusto mo ng ganun. Siguro baka hindi ko lang naiisip noon na ganun yung nangyayari. Na sa mga simpleng bagay, okay na ako. Tapos, parang pagka natakpan na nun yung mga nangyari sa amin na hindi maganda, nakakalimutan ko na. So, yun yung kailangan ko para totally magising na ako. Ganun. Sorry, PPJ, medyo maano na ako mag-explain. Parang hindi ko na naiisip ng tama. Pero it's okay lang naman po na kuhain ko yung gamit. Pasama ka sa nanay mo, sa tatay mo. Well, alam mo, one day, you're going to say thank you to yourself for just leaving this experience behind. Totoo. Papasalamatan mo ang sarili mong you said goodbye to this worst experience of your life. Looking forward to it. And magta-thank you ako sa'yo. Ano no? Magta-thank you ako sa'yo when that day comes. Hindi, no, huwag ka na mag-thank you. Padala ka 1.5, okay na yun. Okay na yun, thank you. Hindi na maulam na yan sa bahay namin yung thank you na yan. 1.5 lang, okay na yun. Maka-appreciate ko tuloy. Charot. Pinapatawa lang kita, bigyan pa kita 1.5 dyan. Sige nga. Wala ako niyan. Yung mga nanonood sa atin, mga mayayabang to, bigay ng bigay, akala mo hinihingan itong mga to. I mean, be with someone who can bring out the best in you. Ay, ramdam natin sa mga sarili natin yan eh, di ba? Alam natin, diba, parang iba na yung pagkatao. At some point, di ba, sa mga may jowa dyan, kung feeling nyo totoxican na kayo, sometimes stare at a blank wall or maybe some wilderness outside your window. And, di ba, mag-contemplate kayo. Parang iba na yung sarili ko ngayon. Am I being with, did I end up being with someone who is just bringing out the worst in me? Whose fault is this? Siya ba o ako? O baka ako yung trigger niya kaya ganun rin siya sa akin? Magtanong kayo. Pero pag dumating sa point na pwede na kayo masakal, pwede lumuwa dila nyo, alam mo, tawag nito, yan, hindi ka aabot sa barangay kung minor lang yung pagkakasakal sa'yo. Tama? The very reason ba't umabot ka sa pagpapablatter niyan kasi you thought it was really di ba, a threat that Yes po. Exactly. Nag-threaten po siya. Yun. Yeah, i-threaten na papatayin daw niya ako that time. Ano kasing kalandian yan? Yung 2 buwan pa lang kayo. Pogi ba? Yeah. Pogi ba, pogi? Sakto lang. Okay naman. Laki. Nang pangarap. Ano man isip niya? Ha? Pangarap. Pangarap? Malaki pangarap? Malaki. Sakto lang. Okay naman. Oo. Ay, ano ba? Pangarap? Ano ba iniisip? Ano iniisip mo? Ha? yung dreams niya. Laki, no? Haba. Pangarap niya. Kaya pasensya.
Pero yung PPJ, share ko lang din na yung sinabi mo kanina na i-question namin kung kami pa ba 'to, gano'n. Dumating din ako sa point na yun kasi parang inano ko yung sarili ko kung ibibigay ko lang ba kung ano lang yung binibigay niya. Yung ini-mirror method mo kung ano lang. Alam mo Pero yung sabi ko, katangahan hindi yung ako mirror yun. method na yan. Katangahan, Oo. kabobohan yan. Oo. Alam nyo, pag once na dumating ka, alam ganito, pag nasa relasyon kayo at dumating kayo sa punto na you are already conscious with the amount of effort and love you're giving to the partner because you think that person is no longer enough of what you can give, nasa maling relasyon ka na. Yes po. Yes po. Pag umabot ka na sa puntong Hindi. conscious ka na ito lang gagawin ko kasi gano'n, you are already with the wrong person. Hindi po sabi ko talaga sa sarili ko na hindi ako to kasi ako lahat ng pagmamahal na kaya ko ibibigay ko and ang gusto ko kasi talaga kapag dumarating siya sa work, inaabangan ko siya sa gate or ihahatid ko siya sa gate kapag papasok siya. Yung ganun yung gusto ko pero sa latter part na hindi ko na talaga siya ginawa and napatanong na talaga ako kung ako pa ba yun. Tapos ayun na, yung hindi na talaga ako yun, hindi na. Kasi, ewan, ba't ba ako naging gano'n na, naging mapusok na pumasok agad sa relasyon na yan. Malandi So ka before kasi. that, Yun talaga yun. yung time lang na yun, kasi I was like 3 years din na single bago pumasok. Tapos 2 months, ganun hindi mo lang parang ginawa pina-effort ko. yung lalaki. Alam mo, Oo. kung talagang gustong-gusto ka niyan, lapit-lapit na ba, siya pupuntahan ka niyan. Yun nga eh. Actually ngayon, yun yung parang inihingi ko pang sign kung pupunta ba siya rito eh. Kaso, parang hindi rin naman, di ko nakikita talaga eh. So, ayan. Well, anyways, good luck to you to the next chapter of your life. Ako din, alam mo, kahit ako personally, ganyan din ako, napapatunan ako minsan. Ako pa ba to? Salamin ako, ako ba to? Parang agamulak, iba, ako, agamulak na ba to? Ganun, charot. Maka-join lang. Nagbibiro, okay. Thank you po. Maraming salamat po. And I Pasama ka promise sa you tatay na mo, kunin magamit mo. makikipaghiwalay ako. Tama na yan, ate, kabamatay mo yan. Yung relasyon na yan. Yeah, Di ba? yes po. Maniwala ka sa akin. Kung hindi ka titigil, kamamatay mo yan. Thank you, PPJ. And yun, thank you talaga kasi yan, buo na rin yung loob ko talaga makipaghiwalay. Kaya ko to. Wish me luck, char. Kaya mo yan, of course. Ligo araw-araw, ha? Sige po. Noted. Ligo lang. Hindi, charot lang. May sakit ka naman talaga nun, di ba? Tsaka imagine mo napakamamas boy ng para makarating sa nanay niya yung concern ng paliligo. Di ba? Parang ano ba yun? Oo, Ganyan eh. kaliit na bagay, kailangan idulog mo sa nanay mo? Anong Doon ako na-hurt. kasi lalaki ka, di ba, na parang pati ligo? Diba? Ay, nako. Well, anyways, mag-ingat ka palagi dyan, ha? Yes po, kayo rin po. Thank you so much. Send my belly rubs to your dogs. Yes, yes. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po.